Gumising ka na, Tom. Mauhuli ka na sa pagpasok. Sige ka, pag nahuli ka, pagagalitan ka na naman yan. Ang sarap talaga doon, Sid. Saan doon? Sa Islang Jackson ba? Ha? Oo, doon. Walang magsasabi sa'yo gumising ka na dyan at mahuli ka na sa paaralan. Kaya nga kawawa ka ngayon. Bakit? 4 na araw ka nang hindi pumasok eh. Nasiyan ako sa 4 na araw na yun. Siguradong pagagalitan ka ng guro nyo. Ganun na nga yun. Papaluin ka na naman. Alam kong handa ka na doon, pero pag nangyari yun, hindi na kita matutulungan. Bahala ka na dyan. Ayoko na yata bumangon. Magandang umaga po. Magandang umaga. Gising na ba si Tom? Gising na po siya. Ikaw man ay huli rin sa paggising mo, Sid. Mag-almusal ka na at baka ka mahuli sa pagpasok. Opo. Siguradong magiging abala ngayon si Tom sa paaralan. Abala saan? Hindi po ba siyang pinag-uusapan ngayon ng mga tao para po siya isang bayani? Bakit? Ang akala po kasi ng mga tao nalunod na siya. Yung pong mga taong bayan, mga mag-aaral, kahit po yung happy natin, siya pang namuno sa paghahanap sa kanila. Nagpaputok na nga po sila ng kanyon. Pagkatapos po ay bigla na lang nakaligtas pala sila. Lahat po ng tao ay natuwa nang makitang buhay sila. Ngunit ang hindi nila naisip, pinangamba nila tayo ng husto. Sana pala ay pinagalitan ko pa siya ng gusto nang siya'y nagtanda. Si Tom po at si Ben Rogers ang pinakatanyag ngayon dito sa ating lugar. Kaya po sigurado kung pag-uusapan sila ng mga mag-aaral ngayon. Gusto ko rin mapag-usapan ako. Hindi ka magulong bata na tulad ni Tom, di ba, Sid? Isang karangalan din naman ang gumawa ka ng kabutihan at maging tanyag ng dahil doon. 4 na araw lang naman sila sa Islang Jackson. Yun lang naman. Pero mahirap pong gawin yun, Tia Polly. Babangon na din naman ako eh. Sige po, Tay. Mag-ingat ka, ha? Ben! Magandang umaga Magandang po. umaga po. Magandang umaga po. Mga bata, ano ba? Kanina pa ba ninyo hinihintay si Ben? Gusto ko pong marinig ang mga naranasan niya. Gusto ko pong malaman ang mga ginawa niya. Ganun ba mga bata? Alam ninyo, naku, napakalikot nitong si Ben. Masaya ba ang bawat araw doon, Ben? Oo! Nilibot daw niya ang Islang Jackson kasama sina Tom at Hak. Itanong ninyo sa kanya ang mga nangyari nung gabing bumabagyo. Magugulat kayo. Sige na, Ben. Kwento mo naman. Naku, mahuli na kayo sa pagpasok. Magkwentuhan na lang kayo habang naglalakad. Di ba, Ben? Sige po, Itay. Sige po. Ingat! Ben, nagbasa pala kayo papuntang isla. Oo, at ako ang kapitan. Tuwang-tuwa ako at nakabalik siyang ligtas. Ako naman ay natutuwa rin, Mare. Pero alam mo bang ako'y nag-alala rin sa kanya? At napuna mo ba, Mare, ang kaibahan ni Ben nung bumalik siya? Naging matapang na siya ngayon. Marahil ang naranasan niyang buhay sa isla ang nagturo sa kanya kung paano maging matibay ang isang bata. Akalain mong maring siya palang nag-alaga kina Tom at Hak? Ay, ang bait na bata. Alam mo ba na noong gabing bumagyo, may isang puno sa harap namin na tinamaan ng kidlat? Ha? Alam mo, kung mga 3 o 5 metro lang ang layo ko sa puno, tinamaan din ako eh. Ano? Hindi ka natakot sa nangyari, Tom? Bakit naman ako matatakot?
umiyak na ako ng gusto. Hindi ka matatakot kung kasama mo ko. Si Kapitan Tom ay mabait sa mga babae, di ba? Becky, Uy, Becky, kinikwento sa akin ni Tom ang mga nangyari. Ikikwento rin niya sa ito, di ba, Tom? aba, syempre. Hindi ako mahilig makinig sa mga ganyang storya. Diyan na nga kayo. Becky, sumabay ka na sa amin. Ba't ganun siya ngayon? O sige na, Tom, ituloy mo na ang pagkikwento mo. Tapos, meron palang kuweba sa isla. Doon kami sumilong at natulog. Oh, Hak! Nagyayabang ka pala sa mga babae, ah. Hindi ako nagyayabang sa kanila. Alam niyo ba, nasira ang bike ko nung malakas na bagyo? Ang daming nawasak. Ganun ba? Bakit? Mahirap gawin yung mag-isa. Tutulungan kita pagkagaling ko sa paaralan. Pagpasok ulit sa paaralan, naaawa ko sa'yo, Tom. Si Ben nga pala dumaan dyan. Siya lang mag-isa? Hindi, may kasamang mga kaibigan. Alam mo ba, nagyayabang din siya sa pagkikwento niya. Para kasi tayo mga bayani. Alam mo ba yun, Hak? Wala yun. Parang natulog lang tayo na 4 na araw sa isla. Yun lang yun eh. Hindi mo ba alam, wala pang nakakagawa nun, tayo pa lang. At wala ring taong bumalik sa araw ng libing niyan, hindi pa nangyayari yun. Kayo, di magkwento kayo hanggang gusto nyo. Kaya na, Tom, mahuli na tayo. Hanggang mamaya na lang, Hak. Oo. Sige na. Tayo na. Bakit ganun? Akala ko ba, si Becky ang kapangako niya. Hindi nyo malalaman kung paano hanggat hindi pa kayo nakakapunta roon. Ibig ko sabihin, kung pupunta kayo sa isla at doon kayo matutulog, malalaman nyo kung gaano kalungkot doon sa gabi. Mahirap doon. Lalo na kung aabutan kayo ng ulan tapos basang-basa kayong lahat. Naku, si Tom nga eh. Alam nyo ang nangyari? Napaiyak siya sa takot. Si Tom kamo naiyak. Anong ginawa ni Hak? Si Hak, naku, umiiyak din siya. Tapos sabi nga ni Tom na gano'n, gusto ko na umuwi. Ayoko na rito, hindi na ako makakatagal. Gusto ko na umuwi, Ben. Akala ko hindi magagawang matakot ni Tom. Natural, mas gusto niyang nasa bahay nila. Oo. Kasi mabait ang tiya Pori niya. Eh ikaw, Ben, ayaw mo pa umuwi? Gusto ko na rin. Kaya nga lang, marami na kasi kaming pinagdaan ng hirap bilang mga pirata. Kaya naisip ko, sayang naman kung ilang araw pa lang kami doon aalis na kami kaagad, di ba? Kaya sinabi ko kay na Tom at Hak na hintayin na namin ang araw ng libing namin sa malungkot na araw na yun at saka kami babalik dito. Hindi ba maganda yun? Ang ganda ng naisip mo. Galing mo talaga. Oo nga. Nagulat na po matatanda. Becky, kumusta ka? Mabuti naman. Ano sa simbahan? Di ba ang galing ng mga inisip ko? Di ba? Talaga, magaling. At sana sa mga sandaling ito ay nasa mabuti na silang kamay ng poong may kapal. Panginoon, idinadalangin namin sa inyo ang mga kaluluwa ni Tom Sawyer, ni Ben Rogers at ni Huck Finn. Tom, ikaw nga pa, nakaligtas ka! Galing mo talaga. Nabilib ako sa'yo. Ang galing mo, Ben. Hindi ba ang galing ng ginawa ko? Nabilib kayo? Di ba? Oo naman. Ginoong Davin, sandali lamang. May kailangan po ba kayo? Babalik ba sila sa paaralan ngayon? Ha? Ay, nandiyan na po si Ben Rogers. Si Thomas naman po hindi ko alam kung papasok. Ganun ba? Sana na may makabalik na sila sa paaralan. Ito'y dapat natin ikatuwa, hindi ba? Tama po kayo diyan. Ngunit Ginoong Stevens, 4 araw po silang hindi pumasok ng paaralan nang wala akong pahintulot. At wala po akong makitang dapat ko'y katuwa doon. Hoy, Thomas Sawyer!
Hindi ka dapat na nag-iingay habang lumalakad sa loob ng paaralan. Ha! Silas! Tom, naikwento ko na ang nangyari sa atin sa isla. Huwag ka na magkikwento sa kanila, ha? Alam na nila lahat. Talaga? Eh, di nagulat silang lahat. Gulat na gulat. Alam na pala nila. Mga bata, kanina pa hindi maganda ang aking pakiramdam. Thomas Sawyer! At ikaw, Ben Rogers! Tumayo kayo ngayong dalawa. Tayo na! Opo. Oh? Parang sa tingin ko ay maraming tao ang natutuwa sa inyong dalawa ngayon. Sa mga salbahing batang tulad ninyo. Ako'y hindi. Hindi kayo pumasok ng 4 na araw at pinag-alala nyo ang maraming tao. At upang maunawaan ninyo na ang inyong ginawa ay mali, ibigyan ko kayong dalawa ng tigda-20 palo. Ako, 20 palo? Palagay ko nga ay hindi pa nga sapat yon. Ngayon, sino sa inyong mauna? Ben, ikaw na muna. Ikaw na lang, Tom. Teka nga, baka nga labis ang 20 palo sa bawat isa sa inyo. Ngayon, sino sa inyong dalawang nagaya na pumunta sa Islang Jackson? Sino ang nakaisip na bigla kayong susulpot sa pamisa ng libing? At kung sino sa inyong nakaisip nun, ay 30 palo sa nakaisip at 10 palo lang sa nakisama. Ngayon, sino ang pinuno? Ikaw na naman ba, Tom Sawyer, ha? O ikaw, Ben Rogers? May nakakala ba sa inyo dito? Ikaw, Emmy Lawrence. Naikwento marahil sa iyo ni Tom dahil sabay kayong pumasok kanina. Sabihin mo ng totoo, si Tom ba o si Ben? Huwag kang magsisinungaling, Iha. Huwag mong sabihin hindi mo alam, Iha. Hindi ko po alam. Alam kong nagsisinungaling ka, Emmy. Hindi po. Hindi ko po alam. Huwag mong sabihin yan. May pinagtatakpan ka sa kanilang dalawa, hindi ba? Totoo po. Hindi ko po talagang alam. Tumayo ka ngayon din, Emmy! Ginoong Dobbins! Huwag niyo punta kundi si Emmy, Ginoong Dobbins. Ganon, ha? Sabi ko na nga ba at ikaw ang pinuno? Tinangay nga ng agos ang balsa namin nung gabing umulan kaya ang ginawa ko, lumungoy ako papuntang Pampang ng Illinois. Alam nyo bang mga 250 metro mula sa Island Jackson hanggang sa Pampang ng Illinois? Ang lakas ng agos. Tinatangay ako, nilabanan ko yun at nang nakatawid ako, siguro, mga 500 metro ang nilangoy ko. Totoo? Ganun kalayo? Ba naman, no? Sabi ko nga, magaling na ako lumangoy. Pero nung lumangoy na palaban at salisi, sa lakas ng agos ng Mississippi. Ang galing mo naman. At nakaya mo yun? Oo, nung nasa Pampang na ako ng Illinois, tumakbo na ako dahil baka hindi ko abutan ng huling steamboat papunta sa atin. Talaga? Ang galing mo naman. Tapos, anong ginawa mo? Ang dilim-dilim sa daan. Takbo pa rin ako. Hindi ko na alam kung nasan ako. Takbo pa rin. Tapos nakakita na ako ng ilaw sa malayo. At saan naman yun? Sabihin mo naman sa akin, oh. Yun na pala ang pantalan. At paalis na pala ang steamboat. Becky, ba't nag-iisa ka dyan? Ikaw pala, Charlie. Charlie? O sige, Charlie. Magkita na lang tayo sa upuan sa ilalim ng puno. Sige, kukunin ko yung aklat. Sige. Nung nasa tapos, pantalan ka ano na? nangyari? Ano nangyari? Ikaw, Ano hindi ba? mo naman kinikwento eh. Ako niluloko na kami. Tapos, tinatangay nga ako. Mga 500 metro ang layo. Nilabanan ko ang agos. Tapos ka na dun eh. Nasa pantalan ka na ng Illinois, di ba? Nakarating nga ako sa pantalan. Ang sarap ng pakiramdam ko. Para akong nanalo sa labanan. Nakasakay ako sa steamboat nang hindi ako nagbayad at nakarating ako dito na maayos. Alam niyo ba kung paano ko nagawa yun? Paano? Sige nga, sabihin mo nga. Oo nga, may bantay doon, ah. Oo. Oo nga naman. Ben, nagsinungaling ka pala eh. Siya pala nakagawa nun eh. Tingnan mo ang asta niya.
Parang pinakamagaling. Sige, Becky. Kikwento ko yung kwento ni William Tell. William Tell? Noong unang panahon, may isang mahusay sa pana na nabuhay sa Europa. O tingnan mo, dito sa retratong to, yung taong yon may anak. Minsan, may isang salbahing tao na nagpalagay ng mansanas doon sa ulo ng anak niya. Gusto nung taong yun, panain ni William Tell yung mansanas. Ang ginawa niya, kumuha siya ng 2 pana. Becky, hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Nakikinig ako, Charlie. Nahulog sa puno yung mansanas. Ano nangyari? Hindi ka naman nakikinig nga eh. Pasensya ka na ha. Kasi yata, mas gusto mo pang makinig kay Tom kaysa sa akin eh. Ha? Ayoko sa kanya. Talaga naman eh, may gusto ka sa kanya eh. Magtapat ka na. Tom, hinihintay ka ni Becky sa labas. Nagsisinungaling ka. Totoo ang sinasabi ko, Tom. Kung totoo yan, edi... Nakaupo siya dun sa labas. Puntahan mo na lang, Tom. Salamat, Charlie. Bayani daw siya. Ha? Nagkita ba kayo ni Tom? Si Tom, hindi pa. Bakit ganun? Pinuntahan ka nga niya sa labas eh. Baka nagkasalisi kayo, Becky. Hindi. Hindi ko siya talaga gusto. Kaya kung pwede ba, wag na natin siyang pag-usapan pa. Oo, ayaw ko rin pag-usapan siya. Huh? Naloko ko ni Charlie ah. Thomas Sawyer! Bakit mo sinira ng ganito ang aklat aralin mo? Hindi po ako. Iniutos kong tumayo ka ngayon din, Thomas Sawyer. Ano sa akala mo ang dapat gawin ng isang mag-aaral sa paralan? Wala po kong alam. Palagay ko, Thomas, ay mapapalo na naman kita. Ginoong Davins, hindi ko po alam kung sino. Thomas Sawyer! 30 palo para sa'yo. Halika. Opo. Hoy, Tom! Halika dito! Tulungan mo ako! Hak! Hindi yata kita matutulungan ngayon. Bakit hindi? Ang sakit ng puwet ko eh. Hindi ako makakapanik dyan. Ha? Nagdadahilan ka lang yata. Gusto mo makipaglaro kay Becky eh. Hindi. Namamaga nga yata eh. Akala mo ba nagsisinungaling ako? Halika, tingnan mo. Ha? Kahit lawayan natin to, hindi pa rin to iimpis eh. Ang dami ng palo sa akin eh. Kawawa ka naman, Tom. Tapos, nagkagalit pa kami ni Becky. Nagagalit kayo? Kasi siya naman ang nag-umpisa eh. Sayang kayo ni Becky. Alam ko si Charlie ang sumira na aklat aralin ni Tom. Hindi ako nagsalita. Bukas, kakausapin ko na si Tom. Hindi na ako magmamalaki sa kanya.